Kagabi nga ay sobrang lakas ng ulan dito. Mabuti na lang kinabukasan ay maganda na ang panahon at sumikat na rin ang araw. Umagang-umaga nga ito at nanguha nga si Mr. ng rami. Ito nga ay alternatibong pagkain namin sa aming mga alagang baboy at pwede rin ito pakain sa mga alaga nating manok. Para nga confident si Mr. at panatag ang kanyang kalooban sa pagpapakain ng rami sa aming mga baboy ay nag-search nga siya sa Google University patungkol sa mga benepisyo ng rami at napag-alaman nga niya na rich in protein, minerals, lysine, and carotene ang rami. Madre de agua sana kaya lang wala kaming tanim. Maghahanap pa kami dito na pwede kami makahingi o bumili ng pantanim nito. At doon na lang nga namin itatanim sa bukid. After nga niyang kumuha ng talbos at dahon ng rami, ay chinap na ito ni Mr. Wet feeding nga pala kami sa aming mga alagang baboy. Ito ngang malaking 555 casserole ang pinaghahaluan nga na pagkain ng mga baboy. Dahil ngay malaki ito at marami rin ang pwedeng ihalo. At ready na nga itong pagkain ng aming mga alagang baboy. Ang sarap-sarap nga rin naman ang kain nila dyan. Mas mainam nga rin na more than 2 ang alagaan yung baboy para feeling mag-aagawan nga sila sa kanilang pagkain. Kung isa lang kasi boring ang buhay. Masaya na nga kami kapag nagpapakain kami at ganang-gana silang kumain. Kasi pag may sakit nga ang baboy, ang number 1 na sintomas ay konti lang kakainin nila. Minsan pa nga ay ayaw pang kumain. Kaya kapag ganito na nag-aagawan sila sa kanilang pagkain, ay masaya na nga kami at nakakawala nga ng pangamba. Mahal din kasi ang mga gamot ng baboy, lalo na yung mga antibiotic. Lalo na at mataas na rin ang presyo ng feed sa mga tindahan. Kaya nga sayang rin kung hindi nga agad magapan kung meron man silang mga karamdaman. At yung effort nga na binibigay ni Mr. sa pagpapakain at paglilinis ng kanilang kulungan ay hindi rin talaga matatawaran. Halos dito na nga siya buong araw. After ko nga dito ay binisita ko naman yung mga tanim kong luya at spring onion. Tumutubo na nga ang mga spring onion at lumalabas na din ang mga sprout ng tanim kong luya. Yung ginawa ko nga pantanim dyan sa luya ay galing yan sa aming kusina. Kapag nagluluto nga kami at ginagamitan ng luya ay tinatanggal ko nga yung parang mata nito at yun ang aking itinanim. Ang mahal na rin kasi ng mga bilihin ngayon kaya nag-uumpisa na nga akong magtanim para naman makatipid-tipid. Hindi man sa ngayon pero baka bukas. Yung seedlings nga ng aking atsal ay kumakaway na rin. Mahigit 2 inches na nga ang mga ito. Hindi ko nga muna sila nilagay sa bakuran at baka nga ipaglalaroan at kakainin lang ng mga alaga naming manok.